Mga kapatid, ng tuluyan, nais kong magbukas at buksan natin ang banal na kasulatan sa aklat ng Romans, chapter 11. Romans chapter 11, verses 33 to 36. Okay. Salamat sa inyong pagbubuklat. Hinihintay ko ang ibang nagbubuklat pa ng Bible. Joke. Verse 33 to 36. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. Amen. How unsearchable are His judgments and unfathomable His ways. Can you say amen? Amen? For who has known the mind of the Lord, or has became His counselor? Or who has first given to Him that it would be paid back to Him? For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Maaari na po tayong makaupo, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, sa inyong lahat, mga kapatid. Ako'y umasa palagi na ang bawat isa ay nasa maayos na kalalagayan. At kung hindi man, natatabunan pa rin yun ng mga kabutihan ng Panginoon na ginagawa sa ating mga buhay sa araw-araw. Sino ang frustrated na pumunta sa bahay ng Diyos at ngayon ay pinuno ng kagalakan at pag-asa ang mga puso? Amen? Sino ang nakaranas ng frustration sa buong sanglinggo? Taas ang kamay. Oh, wala. Walang frustrated dito, mga kapatid. So lahat ay maayos ang kalalagayan ng mga buhay. Salamat naman at wala tayo sa ganung mga kalalagayan. Sino naman nakaranas ng mga afflictions? How about burdens, kabigatan? Huwag lang tayong mahiyang umamin, mga kapatid. And then, pakita natin na sa pagpunta natin sa bahay ng Panginoon, naibsan at nababawasan ang mga bagay na yan. At sa kagaya ng awit, nawa ang aking mga bibig at mga labi ay hindi magiging slothful, hindi magiging makupad at tamad sa pagpupuri sa Panginoon. 2 weeks ago ay alam naman ng buong iglesia ang aking naranasan, and I'm still recuperating, mga kapatid. At sisenyas na lang ako kung kailangan ko ng upuan. But hopefully, God will flow through me, His strength, mga kapatid, upang gamitin niya lang ang labing ito, boses, katawan, hanggang sa matapos ang paglilingkod ng iyong kapatid sa umagang ito. Kahapon ay pumunta ako sa doktor para follow-up, check-up. Okay naman na ang paghilom ng sugat. At sandali lang, maliban sa mga papers na kinuha ko na rin. Salamat pala kay Brother David na nag-drive to sa akin at nag-drive-through. Dahil taga namin naghintay sa ospital at pag-uwi, nag-drive-through. Driving to and driving through. At salamat sa Panginoon sa lahat ng lab results ko sa appendix na inalis ay talagang isang kembot na lang at sasabog na dahil nag-iba ng kulay, namamaga. At salamat at naagapan. Maraming salamat talaga sa mga nag-insist na wag mo nang ipagbukas. Nagtatapang-tapangan pa ako na when tomorrow comes na lang. Kung pinagbukas pala, mga kapatid, at mag-travel pa baka on the way, ay susumuko na ang aking appendix. Anong purpose ng appendix? At ang histopathology result ay, yun nga, damage na siya. Talagang pati ang surgeon ay nagpasalamat na hindi na pinapatagal. Ang results naman ng ultrasound ay ako'y namangha sa Diyos, mga kapatid.
lahat ng internal organs ay maayos at normal. Kidney, spleen, pancreas, liver, gallbladder. Namamaga ang aking urinary bladder at that time dahil na rin siguro sa appendix. Pero overall, appendix lang ang affected sa result ng sonogram or yung ultrasound. God is amazing. To the point na pati nga sa hindi na ako nakapagbigay ng pag-alala maging sa inyo na alam kong handang tumulong. At kahit pa man sa zero bill tayo sa hospital ay maraming salamat sa mga nagpaabot ng finances papunta pa lang at paghana pa lang ng pagamutan at na mapag-ooperahan ng appendix na yun. At salamat sa Panginoon sa kalakasan. Try kong magstay ng 2 hours na mag-minister ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Try ko rin magiging baptist na muna or pero kung hindi mapigilan, hallelujah, nabigyan ng emphasis ang salita ng Panginoon, hawak lang sa sugat habang sumisigaw. Ganun lang naman ginagawa ko pag umaawit at nagsasalita. Well, ang ating pastor, as nabanggit kanina, ay nasa Baclaran. Hindi ako magbibigay ng details. Bahala ng ating pastor mag-inform sa atin after ng pagdalaw na ito, mga kapatid. Merong mga developments sa ating mga sister churches. I don't have the 100% liberty to tell the details. Iyaan natin ang ating pastor na mag-inform. Pero I think nakakabalita na rin kayo sa mga updates at developments sa ating sister churches at bakit merong Baclaran ngayon na binibisita ang ating pastor. May Baclaran Church. I don't know kung may matatawag ng Baclaran Church sa loob ng Capstone. God's ways are untraceable indeed, mga kapatid. Ayon sa ating nabasa, ang mga pamamaraan ng Panginoon ay hindi natin masukat-sukat. May mga paraan lamang na malaman natin ang makikita, nababasa natin ang ways, meaning the methods, the manner of God doing things. Pero overall, sabi ng Banal na Kasulatan, untraceable, unfathomable pa rin ang mga pamamaraan ng Panginoon. Kahit sa dealings niya sa mga churches. At yun, ang ating pastor ay nandoon sa Baclaran. Kung ang outcome niyan ay magkaroon man ng Baclaran Church, then that's it. Okay? So, include na lang natin sa listahan yun. Baclaran Church. Ang laki ng church sa Baclaran, mga kapatid. Di ba? Ang laki-laki ng church ng Baclaran. Hindi yung napapaligiran ng mga stalls sa paninda na church. Yung church ng end time message sa Baclaran. Pero may Baclaran Church na laki, di ba? Nakapunta na kayo doon? Namanata na ba kayo doon? Before. Oo. Magka-ano lang yan eh. Magka-kamba lang yung Baclaran at Quiapo. So, yun, ang ating pastor, and then Brother Dave and Sister Joy ay nandoon sa Baclaran. So, whatever the outcome, it is the way it is, mga kapatid. Pero we believe na ang lahat ng yan ay nasa kamay din ng Panginoon. If divide and conquer ang result, then so be it. Kung magkaroon man ng pag-splitting or paghiwalay ng mga kapatiran, to the point naman na ang resulta ay mayroong lilitaw na another established na church, then ang lahat ng yan ay hindi naman nawalay sa pag-iisip at mga gawa ng Panginoon sa kanyang iglesia. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. At sa umagang ito ay nais kong mangusap sa subject ayon sa ating nabasa sa chapter 11, the depth of the riches of God. Ang kalaliman ng kayamanan ng ating Diyos. Ang ating Diyos ay hindi lang mayaman.
Ang kayamanan niya pa, mga kapatid, ay hindi mo kailanman ma-quantify. Hindi mo kailanman ma-quantify ang kayamanan ng Diyos. Ibig sabihin ma-quantify, ma-say, ma-tell in number, masabi in number. That's the word quantify. Sa qualities ay undescribable, mga kapatid, ang ating Diyos. Pero kung gusto mo i-quantify ang kayamanan na meron sa ating Diyos, kahit pa siguro ang lahat ng yaman sa mundo ay hindi kailanman makatumbas sa yaman ng ating Diyos. Kanina sabi ng MC, God deserves the glory. Pero sa background ng chapter 11, 33 to 36, ito'y tinatawag na doxology. A short outburst of praise and adoration. Nalala ko noon, nung sa kapitan pa ako, once kasama sa isang program sa barangay or sa school, may tinatawag na doxology. Pero ang resulta naman, isang Christian song na sinasayawan. Yun pala, doxology. Pero ang doxology, really mga kapatid, ay isang praise, isang worship, isang outburst of worship. At ang maigsi na praise, adoration ni Apostol Pablo for how many verses? 33, 35, 36, 4 verses, ay resulta ng after niyang mailatag for 11 chapters ng Book of Romans, ang tinatawag na the Roman path or the Roman road of salvation by grace through faith in Christ Jesus, na nilatag ni Apostol Pablo from chapter 1. Kaya mga kapatid, ang pagsamba, kung kailangan nating awitan ng Panginoon, you deserve the glory, hindi yun nag-uugat dahil sa emotion at sa emotion ang nangyari at napansin mo sa kalagitnaan ng pagpupuri at pagsamba, kundi mga kapatid, kahit wala sa loob ng iglesia, kung ikaw ay namangha na kagaya ng pagkamangha ni Apostol Pablo sa kanyang nilatag from chapters 1 to chapter 11, verse 32, ang resulta ay pagsamba at pagpupuri. Ano ba ang laman ng chapters 1 to 11, verse 32 ng Romans? Nag-start si Apostol Pablo sa condemnation ng buong humanity sa chapter 1. The humanity is plunged into a sin-sick humanity. Chapter 1, nilatag ni Apostol Pablo ang karumihan ng sinaunang panahon. Noon pa man, hallelujah, before the flood, after the flood, hanggang sa panahon ni Apostol Pablo, ang diagnosis niya at anatomy sa sangkatauhan. Everyone has sinned. All has sinned at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans chapter 3. Yan ang diagnosis. Yan ang anatomy ni Apostol Pablo. Yan ang tinatawag ng Calvinism na the total depravity ng tao. Total depravity means ang buong pagkatao ng isang tao, spirit, soul, and body has been affected by this disease na tinatawag na kasalanan. And yet, nilatag ni Apostol Pablo, chapter 2, Jews and Gentiles are condemned before sa harapan ng Diyos. Chapter 3, all have sinned. Pero chapter 4, chapter 5, nilatag ni Apostol Pablo ang justification, ang justifying grace ng Diyos, ang justifying power ng Diyos, ang pag-aaring ganap ng Diyos. Chapter 5, being justified by faith through faith. We have peace with God. Ang resulta ay kapayapaan natin sa Diyos. Chapter 6, new life in Christ Jesus. Chapter 7, the struggle of the new believer. Chapter 8, the life in the Spirit. Chapter 9, 10, 11, the predestination, election ng Jews and Gentiles alike. Nung tumigil sa Apostol Pablo, parang umakyat sa Mount Apo and then sa tuktok, nilingon niya ang kanyang nalatag. Oh, ang resulta, pagsamba at pagpupuri. Yan ang basis ng ating pagsamba at pagpupuri. Hindi ka sasambat-sambat lang. Hallelujah, praise the Lord. Dahil sinabi nga ng MC, your hearts are full of praise and adoration. Dahil kung balik tanawin mo ang iyong buhay, nung buhay mong total depravity, subalit nakakaranas ng magnificent, nakaranas ng kadakilaan, ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Ang resulta, ang kalaliman ng kayamanan, ng wisdom and knowledge at biyaya ng Diyos sa aking buhay. I will praise the Lord. I can never praise Him enough. Sabi ng awit.
Thank you for the songs pala, glory singers at singers. Muli nilatag ng mga awit ang ilang puntos ng ating mensahe sa umagang ito. That's the background of ang verse 33 to 36, mga kapatid. Baga, kung ang ating mga buhay ay matamlay na sa pagsamba, look back. Stop. At balik tanawin ang gawa ng Diyos sa inyong mga buhay, sa ating mga buhay. Noon, at first years ng ating paglilingkod sa Panginoon, parang ngang nasa tuktok ka na ulit. At nung binalik tanaw mo, ang bunga lamang ng inyong ang ating mga labi ay mga pagpupuri at pagsamba. Ganon ang background ng verse 33 to 36. Ang kalaliman, hindi lubos maisip ni Apostol Pablo ang gawa, kilos ng Diyos mula sa thought processes ng Diyos hanggang sa kanyang paggawa at hanggang sa paraan ng kanyang paggawa sa ating mga buhay. All are unspeakable. All are unfathomable. Ang lahat ay malalim. So, yun dapat ang resulta at bunga ng pagbabalik tanaw, pagsusuri sa kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay, sa kayamanan ng gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ang resulta is praise and adoration. Kung makikita natin, ang doxology na yan, 33 to 36, ay puno ng theology, puno ng kayamanan, puno ng, di ba? That's why minsan, napupuna tayo ng ating pastor sa ating mga awit. Puro na lang pagsasabi, paglalahad ng ating damdamin towards sa Diyos. Ang mga Reformed theologians naman ay laging pinupuna rin ang mga awit ng mga charismatics and Pentecostals. Dahil halos ilang ulit, 8 ulit, inuulit ang I will worship you, I will worship you, I will worship you. Napupuna ang ganung mga pag-uulit ng the same line. At sabi ng mga Reformed churches, praise, ang ating mga awit at mga hymns dapat ay puno ng theology, puno ng truths about sa Diyos, about sa gawa ng Diyos. Dahil lahat naman yan, lahat ng gawa ng Diyos at kanyang mapamamaraan ay nag-flow out from His being sa kung ano ang Diyos. And that's our first point. So puno ng katotohanan ang maigsing 4 lines or 4 verses na doxology ni Apostol Pablo. Ganun dapat daw. According to the Reformed preachers, ganun dapat ang ating mga awit. Ganun dapat ang ating mga worship songs. Ganun dapat ang ating mga paghahayag ng pagpupuri sa Panginoon. So sa starting verse 33 ay pwedeng may dalawang interpretation ang pagkasabi na yan. Ang una ay tumutukoy lang sa isang katotohanan at yun ay ang kayamanan, kalaliman ng kayamanan. And then, ilang bagay about sa Diyos ang nasulat ni Apostol Pablo. Isa na diyan ang wisdom and knowledge. And then, judgments in verse 34. Ways, verse 34. And then, verse 35, the mind of the Lord. So, yun ang una. Kumbaga, kalaliman ng kayamanan. And then, nilalahad ni Apostol Pablo, binigyan ni Apostol Pablo ang ilang katangian ng Diyos na kung saan ang sambitla at adoration ni Apostol Pablo sa wisdom, knowledge, judgments, and ways ng Diyos at kahit sa kaisipan ng Diyos, sa mind ng Diyos ay so deep. Napakalalim. Ang second interpretation naman diyan sa verse ay ang kalaliman ay tumutukoy sa 3 bagay or 5 bagay up to verse 34 or sabihin natin 6 kasama sa kaisipan ng Diyos. So, kalaliman and then kasama sa mga malalalim ay ang kayamanan ng Diyos, wisdom ng Diyos, knowledge, ways, judgments, at saka mind
So yun ang second interpretation. So kumbaga, ang description, ang adjective na deep, ay tumutukoy sa in-include niya ang riches. Well, whatever way ang ating pagtingin sa talata na yan, una, the very basic truth na ang Diyos natin ay mayaman. Hindi mayaman sa, of course, alam na natin na hindi mayaman sa gold and silver na kagaya ng kayamanan ng mga nasa Forbes. Of course, another description na sa kayamanan ng Diyos ay, of course, malalim. At ang bathos or depth, una, literally describes a distance below. So, sa konting word study, ang depth na salita diyan sa verse 33, from the Greek word bathos, B-A-T-H-O-S, literally nagdi-describe ay tumutukoy sa distance from the surface and below the surface. The distance below a surface and to the depth or the deep place. Mula sa surface, kung sa deep sea, especially ang madalas na paggagamit is about the depths of the sea or sa kalaliman ng dagat or karagatan. So from the surface to the bottom, yung tinatawag na depth. Ang tanong kung masusukat nga ba in words ang kalaliman ng mga kayamanan ng Diyos. Sabi nga ng awit kanina, I can never praise Him enough. Lagi nating nasambitla, Lord, no words can describe, undescribable, ang mga katangian ng Diyos. So figuratively, ang bathos ay nagde-describe sa isang extreme or great and extreme degree of anything. In fact, nagagamit ang bathos sa sinatawag nating term na, kung familiar kayo, extreme poverty. So talagang nasa lundo na ng kahirapan. So figuratively, bathos describes a great or extreme degree of anything and as a quality in relation to God or sa qualities ng Diyos. It describes His inexhaustibility, profundity, and inscrutability. Anong mga ibig sabihin yun? Inexhaustibility. Kahit karanasan mo sa araw-araw ang kabutihan ng Diyos, hindi mo maubos ang kabutihan ng Diyos. Kung karanasan natin ang katapatan ng Diyos, bukas sabihin mo pa rin, great is thy faithfulness, the steadfast love, they are new every morning. Of course, karanasan na natin ang ating Diyos. So, sinabi nga dito, extreme degree of anything, and then kung tumutukoy sa mga qualities in relation to God, it describes His inexhaustibility. Hindi mo mauubos ang kayamanan ng pagka-Diyos ng ating Diyos. Napakasarap naman nun, mga kapatid. Whatever or whosoever is the God that we worship noon, ngayon at magpagkailanman, ganun pa rin siya kapuno. Sukatin mo ang bawat qualities ng Diyos. Sabihin mo in number kung kaya mo, kapatid. And that's why, once isa-isahin mo ang qualities ng Diyos, dahil yan ang ating pag-aralan ngayon, sa tatlong bagay na ibigay ko sa inyo. Una, the depth of the riches of who He is. Ang kalaliman ng kayamanan na kung sino ang Diyos. Masukat ba natin ang pagka-Diyos ng ating Diyos, mga kapatid? Ang ating lifespan is kulang. In fact, sabi nga ng aking nabasa, doon sa eternidad, infinite at infinite pa rin ang Diyos. Doon sa walang hanggan, doon sa kaluwalhatian, nandoon ang Diyos. Marami tayong mga hindi alam dito. Marami tayong mga katanungan pa na hindi nasasagot. Hindi natin masukat-sukat ang Diyos sa kalaliman ng kanyang mga kayamanan. Dito sa lupa, ang golds and silvers, ang monetary at finances ng mga tao ay kanilang nasusukat, nare-record. And that's why na-include sila sa Forbes. Pero ang Diyos, hindi natin kailanman ma-quantify, ma-say, ma-tell in number ang kayamanan ng pagka-Diyos ng ating Diyos na sinasamba, mga kapatid. Sa qualities ng Diyos, inexhaustible, malalim, inscrutable.
Di mo masukat. Kaya nawa, wala nang magmukha ditong pauper. Naway walang mga anak ng Diyos na nagmukhang napaka-poor ang itsura. Dahil sa bawat araw, every qualities ng Diyos ay new. Bagong karanasan ng kanyang kabutihan, bagong karanasan ng kanyang katapatan, bagong karanasan ng kanyang kapangyarihan, bagong karanasan ng kanyang kalakasan. Dahil bakit? Ganun kalalim, kayaman ang Diyos mo, kapatid. Pagpunta mo sa bahay ng Diyos, hindi dahil, Lord, sambahin kita dahil mabuti ka sa bahay pa lang. Hallelujah! Throughout the week, hallelujah! New every morning ang pag-ibig ng Diyos. At natatakot kang maubusan ng Diyos? Ng kanyang awa at habag? No. We can never exhaust God. Alam mo, sa ating mga pagkakamali at pagkukulang, wala nang kapatawarang natitira sa Diyos. God can even reach the souls in the lowest hell, sabi ng awit. So first thing, the depth of the riches of who He is. Second thing, the depth of the riches in what He does. Yeah. Kung hindi natin masukat-sukat ang kalaliman ng kayamanan ng kanyang pagkadiyos, then mula doon, pati kanyang ginagawa, hindi mo kailanman masukat-sukat, kapatid. And then, the depth of the riches in how He works. Doon yan sa His ways are untraceable. His ways are unfathomable. The depth of the riches in what He does, kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Hindi pa ako sumisinyas ng upuan. Tubig lang muna, kapatid. Mari bang palakpakan natin ang Panginoon? Wala, hindi tayo baptist talaga. Sensya na. Dahil kahit man sa pag-aaral ko sa bagay na ito, mga kapatid, parang kinondense ko lang para sa 2 oras na ito ang kayamanan ng Diyos, no? Hindi kaya ng 2 oras ang kayamanan ng Diyos. Isa-isahin mo ang qualities and attributes ng Diyos. Bawat isa, isang sermon. Yeah. First point, ang kalaliman ng kayamanan of who He is. Who He is. Who God is. Number 1, His essence. Yung pag-aaral natin mula sa ating pastor. At least, 4 na essence ang ganang diniscuss, pero bigyan lang natin ng kukunin lang natin ng ilan bang kinuha ko rito na essence ng Diyos. Ilan ba ang naalala natin na essence ng Diyos? Una, God is Spirit. Pangalawa, God is One. Pangatlo, God is Love. Yan ang kanyang mga essences. May pang-apat pa, nalimutan ko rin. Pero ang kinuha ko lang na essence ng Diyos, because ang unang point natin is the depth, ang kalaliman ng kayamanan of who God is. And who God is, it includes first, His deity. His theotes. Wala pa tayo sa divinity, sa divine attributes. Sa kanya palang essences. Number 1, of His being a spirit. Ang Diyos bilang espiritu, masukat mo ba ang Diyos? Mahulagpos mo ba ang Diyos? Being a spirit means He fills every dimension na meron in the heavens, in the earth, and even beneath the earth. God is spirit at walang makakatago sa kanyang presensya. Masukat mo ba ang Diyos about yan? No. And you can never limit God being the Almighty Spirit. And then, God is Spirit. Subalit hindi siya mindless na espiritu. Ano ibig sabihin ng mindless? Isang being na wala man lang kaisip-isip. Sorry sa word. He is a spirit, yes, without flesh and bones. Yun ang basic definition ng spirito. Subalit sa Diyos, una, of course, totoo yan, without flesh and bones. God being the Almighty, eternal Spirit, invisible Spirit. He fills every dimensions, heavens of the heavens. In fact, sabi ng, I think, 1 Kings or Chronicles,
The heavens of the heavens cannot contain God. Hindi kinukupkop ng langit ng mga langit ang Diyos. God contained the heavens of the heavens. The earth and even beneath the earth. Anyat ang gusto kong bigyang pansin. Bilang ang Diyos na Espiritu, ang Diyos ay may pag-iisip. God has a mind. And in His mind, sa kanyang kaisipan at pag-iisip, ay ang kanyang thoughts, counsels, and plans. Sukatin natin ang kanyang mga plano, kanyang mga counsels. Pag-iisip ng Diyos. Ganun ang Diyos, mga kapatid. God is a spirit and yet He has mind. He's not mindless. He's not emotionless. Ang Diyos ay may kaisipan, ang Diyos may emotion, ang Diyos ay may strong, absolute na kalooban, na will. Simulan natin sa kanyang mga kaisipan, sa kanyang counsels, sa kanyang thoughts. Ano ang sabi ng Psalms 92 verse 5? Nag-start tayo sa deity ng Diyos, sa essence ng Diyos. Ang first essence, siya na Diyos bilang Espiritu. Ngunit Espiritu na may mind. How great are your works, O Yahweh! Your thoughts are very deep. Sino ngayon ang magtangkang sukatin ang pag-iisip ng Diyos sa umagang ito? Ang pag-iisip ay very deep. Of course, the same word sa Hebrew, ang counterpart ng Greek sa ating nabasa. Ang Diyos na Espiritu has a mind at sa kanyang kaisipan, sa kanyang mind ay ang kanyang thoughts, ang counsels, mga pasya at mga pagpaplano. At sa kaisipan ng Diyos, how profound, how deep are your thoughts? Sabi sa New Living Translation, almost the same. What great works you do and how deep are your thoughts? And sa NASB, your thoughts are very deep. Ang deepness na yan ng pag-iisip ng Diyos, kailanman na hindi natin mahabol-habol at masukat. At kung hindi nga masukat-sukat ang pag-iisip ng Diyos, then ano na lang ang iyong kayang gawin? Hindi sumuko, sumamba, at i-adore ang Diyos. Masdan natin ang kaisipan ng Diyos sa kanyang pagpili sa atin. Before the foundation of the world, before anything else existed, ang kanyang pagpili sa atin ay nandoon na bago pa man itinatag ang sanlibutan. Sabi ng ating laging nawit, tayo ay nasa kanya ng kaisipan bago pa, before anything else existed. Ang sabi ng verse 34, who has known the mind of the Lord? Who has became His counselor? Sino ang nag-advise sa Diyos before the foundation of the world para piliin ka? No one. Oh, hindi ba yun magiging dahilan na magpasalamat ka sa Diyos, mga kapatid? Akala mo, dinala ka ng kaibigan mo. Akala mo, nagiging Kristiyano ka dahil Kristiyano ang pamilya mo. Pero mga kapatid, before the world existed, before the foundation of the world, walang nag-suggest, walang nag-advise, walang nag-counsel sa Diyos upang piliin ka. Who was there with God before anything else existed? No one. But in His mind, naroon ka na walang sino mang nag-advise at nag-counsel. Who has been His counselor na piliin ka? Sino nag-advise sa kanya, nag-suggest sa kanya para ibigin ka? No one! Pinili ka at inibig ka out of His sovereign grace, sovereign pleasure, out of the pleasure of His own will. Napakadakila ng pag-iisip ng Diyos, mga kapatid. Yan ang stand natin sa election. Hindi ang Arminians. The Arminians' way is that in the future, kailan ba, sige, naalala nyo pa ba, kailan nyo tinanggap ang Panginoon? Kunyari, kailan kayo nagiging born again? Kailan kayo nagiging anak ng Diyos? Way back, 2000, 1990s. Sabi ng Arminians, nakita ng Diyos ang 1997, Sister Janice ay magiging anak ng Diyos. Mamanifest na anak ng Diyos, kaya pipiliin ko siya. That's the Arminian way. But the Bible way, before anything else existed, na walang kasama ang Diyos kundi siya. Ang kanyang pag-iisip in His mind,
are the thoughts. And in His thoughts is to choose, to love, to elect you and me, brothers and sisters. Hindi ka dinala ng iyong kaibigan, hindi ka nagiging anak ng Diyos. We are thankful sa mga instrumento ng Diyos. Pero balikan mo, kapatid, before there was even a star, before there was even an angel, you were in His mind na walang nagsuggest, walang nag-advise. Bakit si Brother Raul, bakit si Brother Benjo magiging anak ng Diyos sa kanyang pag-iisip? It is His own will na ikaw ay magiging anak ng Diyos. 2000, 1990, 1995, 1997, before the foundation of the world, you were on His mind na walang advisor sa Diyos. Maaring sa ating pangungulit sa ating mga kaibigan, friend, lilibre kita lagi, umatin ka lang. Pero no, kung walang nagsuggest sa Diyos before the foundation of the world, wala ring nagsuggest kay Brother Jethro para magiging anak ng Diyos noong tinanggap niya ang Panginoon. For who has known the mind of the Lord? No one, except the Lord. Sa kanyang kaisipan, ay ikaw at ako. Kailan yun? Before the foundation of the world. Sukatin mo yan, kapatid. Measure the thoughts of God. No. The answer is, I can never say in number. Sabi lang ng banal na kasulatan, kahit si David, siguro sa kanyang pag-meditate sa pag-iisip ng Diyos, how great are your works! At ang inyong pag-iisip, Panginoon, ay napakalalim. So be it! Huwag mo nang arukin, Panginoon, di ko lubos maisip. Yes, di natin lubos maisip. Kaya nga, so deep ang pag-iisip ng Diyos para sa iyo. Hallelujah, kapatid! Ang quote na yan ay tingnan natin sa Isaiah 40:13-14 because it was a quote. The verse 24, yung sinabi ng Apostol Pablo, yung rhetorical question niya, for who has known the mind of the Lord or has became his counselor, quoted yan sa Isaiah 40:13-14 at napakaganda rin naman kanya mga salita doon. Who has directed the Spirit of the Lord. Ang isang word dyan na ginagamit, measured. Oh, sino makapagsukat sa Espiritu ng Panginoon? Sa isang iglap, sa isang sweep, kitang-kita niya ang nandoon sa heavens of the heavens, na dito sa lupa, at kahit ang mga nasa ilalim ng lupa. Who has measured the Spirit of the Lord, or as His counselor has informed Him. Kung ating babalikan ang pag-iisip at kaisipan ng Diyos para sa atin, huwag mong balikan. Well, maalala natin, dapat rin nating maalala kung kailan natin natanggap ang Panginoon, kailan natin natanggap ang Kanyang Espiritu. Pero mga kapatid, walang nag-inform sa Diyos. Ang utos lang ng Diyos, humayo ka, gawing alagad ang mga bansa. Gaya ng burden ni Brother Jethro kanina sa awit. Abutin ang mga dapat abutin. Pero walang nag-inform sa Diyos. Ang atin lang ipinapangaral ang salita ng Diyos. Kung may kaibigan ka, dalhin mo sa gawain. Kung may kapatid ka, dinadalangin natin. Pero hindi natin ini-inform ng Diyos. Diyos, may anak doon. Baka may anak ka doon. Puro lang tayo, baka. Pero sa Diyos, alam na alam niya na. He knows every names ng sons and daughters ng Diyos na walang nag-inform, walang nag-suggest, walang nag-advise sa Diyos. With whom did He consult? And who gave Him understanding? The answer is no one. And who taught Him in the path of justice? Ang Diyos pa nga dapat ang magturo sa mga huwis ngayon na nabibili ang hustisya. Pero sa justice, sa knowledge, sino ang nagtuturo sa Kanya sa daan ng katarungan? At nagtuturo sa kanya ng kaalaman, and informed him of the way of understanding? The answer is no one. The same thoughts ay Ephesians, listan nyo na lang. Ephesians 4:1, chapter 1, 4:5. Just as He chose us in Him before the foundation of the world. Can you say amen? Of course, ang goal is magiging banal at blameless tayo sa Kanyang harapan, that we would be holy and blameless before Him, at sa pag-ibig tayo ay
predestined, itinalaga, unto what? Para magiging anak, sons and daughters, into adoption sa sons and daughters in Christ Jesus. Kailan yun? Ang election at predestination is before the foundation of the world. Ang napakagandang phrase na gusto kong bigyan ng din, according to the good pleasure of His own will. Hindi lang according to His strong will na piliin ko to, ito ang magiging anak ko. Sabi nga ng laging narinig din natin, God already knew the exact number ng kanyang sons and daughters. Well, we believe on that. Niniwala tayo diyan. Pero hindi lang pumili ang Diyos sa atin, hindi lang nagtalaga ang Diyos sa atin upang magiging anak ng kanyang magiging anak in Christ Jesus out of His sovereign will, kundi ang sabi pa ng mga salita diyan, according to the kind intention, according to the good pleasure of His will. Kaluguran niyang piliin ka, italaga ka before the foundation of the world. Ganyan ka sa kanyang kaisipan, kapatid. O, paakyat pa lang tayo, pero kung balik tanawin na natin ang election and predestination, I could never praise Him enough. I could never praise Him enough. Well, hindi lang doon nagtatapos ang pag-iisip ng Diyos. Ang kaisipan ng Diyos na ikaw ay piliin at italaga bago pa nagkaroon ng star, atoms, molecules, or whatever the pinaka-microscopic na creation ng Diyos. Nandoon ka na sa kanyang pag-iisip. Hallelujah! Diyan pa lang, napakalalim na ang pag-iisip ng Diyos. Pero ang ikinamangha ko pang lalo, mga kapatid, ay ang Psalm 40 verse 5. Many, O Yahweh Elohim, are the wonders which you have done, and your thoughts toward us. There is no one to compare with you. If I would declare and speak of them, they would be too numerous to count. Many are the wonders which you have done. Amen. Marami. Sabihin niyo marami. Okay. Kukunti lang siguro ang mga gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pero ang sabi ng verse 5, marami, Panginoong Diyos, are the wonders which you have done. At ano pa? And your thoughts towards us. Hindi ka lang pinili ng Diyos before anything else existed. Pero ang kanyang pag-iisip towards you ay marami. Bilangin mo. At kung mabilang mo, kulang pa yan. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, many are your thoughts towards me. There is no one to compare with your thoughts towards me. If I would declare and speak of them, they would be too numerous to count. Hallelujah. Ah, glory to God. Bakit marami ang wonders, kamangamang gawa ng Diyos sa ating mga buhay? Dahil sa pag-iisip niya pa lang, marami na rin. Wala namang lumalabas sa kanyang sarili, wala namang ginagawa ang Diyos na hindi nagmumula sa kanyang pag-iisip. Everything existed. Ang lahat ng things na tinatawag natin starts from the mind. Before a thing could be a thing, ito'y nagsisimula sa kaisipan, sa pag-iisip. Ganon din ang Diyos. Kung sabi ni David na kamangamang dami, marami, countless, they would be too numerous to count. Count your blessings, mga kapatid. Bilangin nyo, hallelujah. At kung mabilang nyo man, mabigyan nyo man ang blessings from A to Z. Pero bukas, A to Z pa rin yan. Sunod na araw, marami pa rin yan. Sunod na araw, they would be too numerous to count. Pero bakit tameme pa rin tayo sa pagpapasalamat? Bakit hinihintay natin ang church, sa gawain sa church para makapagpasalamat? No. Kahit saan ka man, pag-isipan at baliktanawin mo ang pag-iisip ng Diyos towards you. They are too numerous to count. That's why, totoong kulang ang ating praise and worship na time. Pero hindi dyan nakakonfine ang ating pagbabalik
ng pagpupuri ng Diyos, sa Diyos. Sa Psalm 33 verse 11, the plan of the Lord stands forever. His plans. Saan ang kanyang mga plano? Saan kanyang mga counsel? Saan ang kanyang mga thoughts? Sa kanyang isipan, in His mind. At ang mga plano ng Diyos stands forever. Walang ibang magandang, mas may karapatang mag-claim na ang plano ng Diyos ay nananatili magpakailanman. The plans of His heart are from generation to generation. Kanina ating nabasa na napakarami, numerous to count ang kanyang pag-iisip towards us. Hindi lang marami, kundi ang pag-iisip ng Diyos towards sa atin ay puro lamang mabuti. Kahit ang kanyang pagdidisiplina ay kabutihan pa rin yun ng Diyos. Amen. Kahit ang kanyang pagpapalo sa atin ay kabutihan ng Diyos. At kung bibilangin natin yun, marami. Pero ang sabi pa, ang kanyang mga plano, ang kanyang mga pag-iisip sa atin, sa kanyang puso is from generation to generation. Hindi yan maiwan. Lagi na narinig natin, mula sa inyong mga magulang, sa iyo at hanggang sa inyo pa mga anak, mararanasan at makikita nila ang mga plano ng Diyos. Dahil ang plano ng Diyos sa kanyang mga puso is from generation to generation. Hindi lang marami, kundi mararanasan kahit after pa ng mga henerasyon sa atin, mga kapatid. Nakikita nyo na yan. Sa mga grandma at granddad na rito, unti-unti na nilang nakikita na ang plano ng Diyos sa kanilang mga buhay ay na-extend na sa mga sumusunod na generation. Oh, kadakila ng kaisipan ng Diyos. It's just the Spirit, God, the Almighty Spirit, with His mind. Sa kaisipan pa lang ng Diyos, hindi mo na masikat-sukat, mga kapatid. Amen? Hindi mo na masukat-sukat. Bilangin mo, sabi nga, ang ating nabasa, there are too numerous to count. And that's why ang kasunod ng ating teksto, the depth of the riches of who He is, in His deity, in His essence as being the Spirit, at sa kanyang essence na Espiritu na may pag-iisip, na may kaisipan, at ang kanyang thoughts ay napakalalim. Ilang napakalalim, napakarami. Hindi lang napakarami, mag-extend pa forever. Kasunod, that's why ang sabing kasunod, the depth of the riches, hindi lang ng kaisipan ng Diyos, kundi kasama ng kanyang wisdom and knowledge. Andyan sa ating nabasang verse, wisdom and knowledge ng Diyos are sometimes interchangeable, pero ang knowledge ng Diyos ay may konting difference sa wisdom. Ang sabi ng dictionary, the knowledge is the awareness of facts, while wisdom is the awareness of how to use those facts for goals. Before the foundation of the world, bilang na ng Diyos ang kanyang mga anak. There's already an exact number. Kilala na ng Diyos ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Naniwala ba kayo niyan, mga kapatid? Kung sa creation niya nga, asay, labas sa humanity. Sabi ng awit, kung mayroon man tayong inaawit, He knew every star by name. Sukatin mo ang kaalaman ng Diyos na yan. Sukatin mo ang kaalaman ng Diyos for every fact. Personal na lang, personalmente sa ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos. Narinig natin last Sunday, hindi lang ang ating mga natural na pangalan ang alam ng Diyos by fact. That's knowledge of God. Pero nakaka-bless na kahit ng ating mga bagong pangalan ay alam at kilala na rin ng Diyos na inirede niya para sa atin. The knowledge of God, gaano ito kalalim? Oh my God. Oh my, sukatin mo, kapatid. The deep space sa langit ng mga langit. Sa facts dito sa lupa at facts beyond sa lupa, walang makalagpas sa pagkakaalam ng Diyos. That's the knowledge of God. Diyan pala, mga kapatid, mamangha ka na. Every details ng bawat pangyayari in time. Sabi pa ni Arthur Pink, He knows everything. Everything possible and everything factual. Everything possible, everything actual. Puro tayo baka posible. Pero para sa Diyos, lahat ng posible at lahat ng actual, lahat ng events, all creatures of the past, present, and future ay alam ng Diyos. That's the knowledge of God to everyone, to everything, to every time sa kasaysayan. Mas matindi ang kaalaman ng Diyos, ang knowledge ng Diyos kaysa lahat ng libraries
sa buong mundo. While wisdom, the wisdom of God, is the awareness of how to use those facts for good goals. Alam ng Diyos ang bawat detalye sa ating mga buhay. Bawat umaga, bawat araw na dumarating sa ating mga buhay. Alam ng Diyos ang bawat circumstances na ating dinadaanan. Pero by the wisdom of God, pinoprovide din ng Diyos ang mga pamamaraan. Paano natin malampasan? Paano tayo maitawid? Paano matatapos ang ating lakbayin bilang mga anak ng Diyos? That's the wisdom of God. Kahit sa gift of wisdom, knowledge sa Espiritu, ay ganun ang difference nila. Knowledge and wisdom ay parehong sinasabi ni Apostol Pablo na unfathomably deep, napakalalim. Hindi lamang mayaman sa wisdom and knowledge ang Diyos, kailanman ay hindi mo rin masukat-sukat ang lalim. Ganun na lang ang praise and adoration ni Apostol Pablo. Oh, the depth of the riches of who God is. So that's the essence of God. The depths of the riches of who He is in His essence bilang Espiritu at sa Kanyang bilang pagiging Espiritu. Hindi siya mindless, emotionless. Puno ng pag-iisip. Hindi lamang puno ng pag-iisip to manage His creation, kundi lalo na sa atin, mga kapatid, na Kanyang mga anak na babae at lalaki. Tingnan naman natin ang essence ng Diyos as God being love. Unang essence natin tiningnan ng Diyos, because unang punto natin is the depths of the riches of who He is. Kanyang kaisipan pa lang ang natouch natin being spirit and wisdom and knowledge. Hindi mo na masukat-sukat. Now, tingnan natin ang essence niya. Because ang apat nga na essence, dalawa lang ating itouch ngayon, try natin sukatin kung masukat. About the essence of God, being God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. That's one of His essences. Kanina, being God is spirit, na may mind. Di mo na sukat ang kaisipan ng Diyos. At kung wag mo nang itry na sukatin ang pag-iisip ng Diyos, dahil hindi natin ma-measure ang kalaliman ng kayamanan ng Kanyang pag-iisip, sumamba ka na lang. Ngayon, tingnan naman natin ang essence ng Diyos bilang pag-ibig. For God so loved the world in this manner. For God loved the world in this way, that He gave His only begotten Son, that whosoever would believe in Him should not perish. Sukatin natin ang pag-ibig ng Diyos. Kung masukat man. Romans 5:5-8. Kung simulan natin sa verse 5, ang pag-asa hindi nagdi-disappoint. Tumaas ang kamay ng may mga pag-asa sa umagang ito. Ang pag-asa na yan na mula sa Diyos ay buhay na pag-asa, at ang pag-asa na yan does not disappoint. Bakit daw? Because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who has given us. Gaano kalalim, gaano kalapad, gaano kataas, gaano kadakilang pag-ibig ng Diyos. For while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. For one will hardly die for a righteous person, though perhaps for a good person someone would even dare to die. Ganyan ang mga Gentiles at minsan victim pa tayo. Dalawin ko si brother, bigyan ko si brother dahil mapagbigay yun. Gentile style yan. Magbigay ka sa mga taong kaya ding mag-give back sa iyo. Yan ang sabi ni Apostol Pablo, siguro dahil sa isang taong mabait, mabuti, kaya kang depensahan. Nalala ko minsan, nakaranas ako pagiging kapitan, pag ako'y umalis, pumupunta sa mga kapiestahan, na miesta ba? Kasama ko mga kaibigan, mga barangay tanod. Ang mga barangay tanod na kasama ko ay nakapaligid yan. Parang naranasan ko rin yung ganong mga protection. Yan ang sabi ni Apostol Pablo na probably, perhaps, dahil sa isang taong matuwid, mabuting kaibigan, ang bait mong kaibigan,
Hindi kita iwanan. Ako ang unang masampal, ako ang unang mabugbog, ako ang unang masaksak for you. But verse 8, the essence of God, the love of God, but God, kung sa tao, ang pwede lang protektahan mo, yung kaibigan mong mabuti at mabait sa iyo, ang kaya mong bigyan, tulungan, ay yung nagiging matulungin din sa iyo. Yan ang Gentile style. Pero ang Diyos, sabi nga, ang pwede mo lang ibigin ay yung kaibig-ibig. Pero ang Diyos, but God, how? God demonstrates His own love towards us. Hindi lang pag-iisip na marami at kabutihan lang na pag-iisip towards us, kundi ang pag-ibig ng Diyos towards us was demonstrated na kahit tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa iyo at sa akin. Hindi ka karapat-dapat na mamatay si Kristo dahil makasalanan tayo, ungodly tayo, makasalanan. Hindi dapat mamatay si Kristo. But God demonstrated His great love, immeasurable love, His strong love, na tayo ay makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. That's the love of God. Sukatin mo yan, kapatid. Sukatin mo. Say the love of God. Tell it in numbers. No, I can never tell it in number. I can only describe it as great. Sabi pa ng awit, oh, the love of God, how rich and pure, how measureless and strong. Ganun lang ating masambit na dahil wala tayong panukat, wala tayong pangsukat sa pag-ibig ng Diyos. Paano mo sukatin ang isang taong sinless, ang isang taong walang kasalanan, isang taong matuwid, namatay para sa'yo? Kailan? Nung ikay mabuti na? No. Para sa mga hintil, para sa ating mga kaisipang makatao. You're not worth it. You're not worth my help, brother. Pasaway ka eh. You're not worth to die for. The Filipino people is worth dying for. Saan yun nababasa? 500. Pero Jesus Christ, sabi ng banal na kasulatan, the sons and daughters of God are worth dying for. Kailan? Nung tayo hindi dapat at karapat-dapat dahil makasalanan, ungodly, pero dinemonstrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig na never nating masukat, never nating ma-quantify dahil nung makasalanan pa tayo, namatay si Kristo para sa atin. That's the love of God. That's who He is. That's the depth of the riches of God's love. Sukatin mo. No, I can never measure it. And that's why, pag ikay namangha sa pag-ibig ng Diyos, umiyak ka na lang, magpuri ka na lang, oh, the depth of the riches of God's love, na hindi ako karapat-dapat, ngunit inibig, hindi ako karapat-dapat na yung pabigyan, mamatay para sa akin, and yet you died. Amazing love. That a king so righteous died for me. Kailan? Oh, nung wala akong silbi. Dahil ako'y makasalanan, and yet Jesus Christ died. Brothers and sisters, try to measure it. I have no words. Wala tayong mahanap sa dictionary sa Webster's para masukat ang pag-ibig na yan ng Diyos. Sabi pa nga ng awit, na lagi natin inawit, kahit pa ang buong karagatan ay magiging tinta, could we with ink the ocean fill, at ang skies, ang kalangitan ay magiging panulatan, parchment made, at bawat sanga ay magiging panulat. At ang bawat isa, kahit tayo ay magsusulat ng pag-ibig ng Diyos, sabi ng awit, the love of God. Pero to write the love of God would drain the ocean dry. So, my goodness. That's the love of God. Wala na tayo marami pang explain sa pag-ibig ng Diyos. It's indeed unfathomable and very deep. Hanggang sa ngayon, hindi mo lubos maisip na ang pamamaraan pa ng Diyos pag-demonstrate sa kanyang pag-ibig ay isa sa isa pang kahindik-hindik, brutal at barbaric na pamamaraan. Papasok na naman tayo how God does ang pamaraanan ng Diyos para i-demonstrate ang kanyang pag-ibig sa cross ng Calvary. That's why pag lumapit ka sa Diyos, pag ang kaharap mo ang Diyos, lumapit ka sa Kalbaryo, ang iyong makikita
oh, the old rugged cross, the emblem of suffering. But I cherish the old rugged cross dahil doon sa ganung pamamaraan na unfathomable, hindi mo rin mabigas-bigas doon, dinemonstrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Naranasan na ba natin, mga kapatid, ang pag-ibig na yan ng Diyos? Yeah, dapat lang dahil yun ang above verse. Ibinuhos ng Espiritu Santo sa ating mga puso ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Sa pamagkikita ko sa Deuteronomy 7:7-8, the Lord did not make you His beloved, nor choose you. Dahil because you were greater in number, sabi niya yan sa bansang Israel. Hindi ka inibig ng Diyos o pinili man dahil kayo ay marami in number than any of the nations or peoples. Dahil since you were the fewest of all the peoples, kayo naman ang pinakamaliit na bansa ng mga tribal nation. Verse 8, but because the Lord loved you and kept the oath He swore to your fathers. Well, sa bansang Israel, may pinapangakuhan ng Diyos. Kaya laging naalala ng Diyos, ang binabalikan ng Diyos ay ang kanyang pangako sa kanilang mga ama, Abraham, Isaac, and Jacob. Lagi daw naalala ng Diyos ang kanyang pag-swear, kanyang sinumpaan sa kanilang mga ama. Kaya nilabas ng Diyos ang Israel sa Egypt. Pero sa atin, hindi man tayo literally mga descendants sa Abraham, Isaac, at Jacob. Ang ating binalik-balikan ay before the foundation of the world. Hindi ka inibig ng Diyos. Pinili man ng Diyos dahil kaibig-ibig ka at kapili-pili ka. Ganyan ang election natin at malapit ng barangay election. Pinipili natin na makaibig-ibig at kapili-pili. Si Moses, binalik-tanawan niya ang pagpili ng Diyos sa Israel. At sinabi niya, it's descriptive, parang delimiting, dahil ang kaya lang balikan ni Moses ay ang pangako ng Diyos sa kanilang amang si Abraham, Isaac at Jacob. Pero sa atin, nabanggit na natin kanina, wala tayong Abraham, Isaac, na Jacob na mga forefathers. Pero ang ating pagbabalik at ang ating binabalikan ay lampas pa doon sa Genesis. Because ang ating binabalikan patungkol sa pagkapili sa atin at pag-ibig ng Diyos sa atin ay before the foundation of the world. Ang Israel, binalikan ni Moses dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac, and Jacob. Sa atin, ang ating binalik-balikan, bakit inibig tayo ng Diyos at pinili ng Diyos is before the foundation of the world, out of His sovereign will. Ganyan ang pagkapili sa atin ng Diyos, mga kapatid. That's God's love. Oh, gaano kayaman ang Diyos. Gaano kalalim ang kayamanan ng Diyos of who He is. I can only say, glory to God. Kagaya ng doxology ni Apostol Pablo, mapasigaw ka na lang, oh! Alam niyo ba, simpleng exclamation lang yan. Pero puno yan ng emotion. Kung idadramatize natin, pag ikaw ay namangha sa kaisipan ng Diyos, ng pag-iisip ng Diyos towards you, sa pag-iibig ng Diyos towards you, I believe, wala pang Sunday, ang dami mo ng awit. Dami mo ng awit, dami mo ng doxologies. At tingnan mo, Sister Sofia, pag na-inspire. Awit mo ba yun kanina? Ay, hindi naman. Pwede na, nasa iTunes na rin. Akala ko sa inyo yun. And God bless you. Ganun lang naman yun, mga kapatid. After nagsulat si Apostol Pablo sa doxology, puro pagpupuri. Ngayon, sa kaisipan at pag-isip ng Diyos hanggang sa pag-ibig ng Diyos, maaari ba tayong sumigaw ng Praise the Lord? Praise the Lord. Lakasan pa natin, maaari ba tayong sumigaw ng Praise the Lord? Pag-iisip at pag-ibig pa lang ng Diyos yan towards us. Mapamangha na tayo. At kung hindi na ako magtatagal, ay pwede na ako umupo. Dalawang qualities lang yan of God, of who God is, out of His deity. His being, the essence, pag-ibig niya. Ngayon, let's go of His divinity. Divine attributes. Tingnan natin ang makayamanan ng kanyang qualities at divine attributes. Ang tawag ng banal na kasulatan niyan is divinity. Theotes. Different spelling sa theotes kanina na deity. T-H-A-I-L-T-O-S
At TS, yan yung divinity, which means the divine attributes, the divine qualities ng Diyos. Tingnan natin, idig natin. Gaano kayaman. Romans 2:3-4. But do you suppose, start lang tayo sa 3. O men, whether Hudyo yan or Gentile, believers o non-Christians, who passes, o foolish person who passes judgment on those who practice such things. O, ganun tayo halos noong hindi pa tayo mamananampalataya. Batuhan lang. Pag minarites ka, ay mamarites mo rin. Pag sinampal ka, sinampal mo rin. Pag hinatulan ka, hatol ka rin, maghanap ka rin na panghatol. Kaya sabi ni Apostol Pablo, tanong niya, do you suppose this, you foolish person who passes judgment on those who practice such things? Kasi ang sinundan agad ng mga verses na ito ay ang paglalahad ni Apostol Pablo sa lahat ng ungodliness, kasamaan sa buong sanlibutan sa chapter 1. Ang last doon is about nga ang practices ng, yung term natin ngayon, LGBT. Yun yung last lines ni Apostol Pablo sa chapter 1. At ang sabi pa nga doon sa last verse yata ng chapter 1, na kayong mga nakakita niyan, na yan ang mga ginagawa, ay nag-approve pa kayo sa ganong mga gawain na mga kasamaan at karumihan sa sanlibutan. And then verse 2, tinatch ni Apostol Pablo ang damdamin, ang nature, ugali ng mga tao who passes judgment sa mga nag-practice wala kang pag-asa, ganun ka talaga. So sabi niya, and yet does them as well, that you will escape the judgment of God. Ganun ang ating dating buhay. Nagmamalinis din, nagmamatuwid din sa ating masariling lakad. Tingin natin sa ating kapwa ay beyond saving, tingin sa ating kapwa ay wala nang natitirang kabutihan. We pass judgment, and yet sa ating sarili din ay problematic din at may sakit din ang tinatawag na sakit ng kasalanan. Pass tayo ng judgment, sabi ni Apostol Pablo, kayong foolish na mga tao na ganyan ang buhay, hatol doon, hatol dito, na maka-escape sa judgment ng Diyos. At maraming salamat na niligtas tayo ng Diyos mula sa buhay na yon. Then verse 4, do you think lightly of the riches? Remember, sa point number 1 pa lang tayo, the riches of who God is, and we'll be talking now about His qualities, His divinity, meaning divine attributes. Tingnan natin, the riches of His kindness, restraint, and patience. Sabi niya, do you think lightly? Do you despise? Hinamak mo ba ang kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis, pagtatyaga, na hindi mo ba nababatid ng kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Salamat sa Panginoon, ang ganoon ang ating buhay. Self-righteous, kagaya na sabi ng Apostol Pablo, paunahan lang ng hatol. Hindi naman nahamak na mabait at mabuti ako sa iyo, kapitbahay. Pero sabi ni Apostol Pablo, salamat sa Panginoon dahil nung ipinakita ng Diyos ang kayamanan ng kanyang kabutihan, kayamanan ng kanyang pagtitiis, kayamanan ng kanyang pagtitiyaga sa ating mga buhay, at ang kabutihan ng Diyos ang umakay sa atin sa pagsisisi. Di ba natin appreciate ang kanyang kindness, restraint, pagtitiis? Oh, hallelujah. Paano natin sukatin ang long suffering ng Diyos? Paano natin sukatin ang patience ng Diyos? Tingnan na lamang natin siguro ang ating mga kanya-kanyang buhay. Paano tayo pinagtitiisan ng Diyos? Paano na pinakita ng Diyos ang kabutihan ng kanyang kayamanan? Especially ang sabi pa dyan sa verse 4, at ang kabutihan ng Diyos ang nagdala sa atin sa pagsisisi. Kapatid, nung ikay lumuhod, nung nasa paanan ka ng cross ng Kalbaryo,
ng Panginoong Kristo Jesus ang nagdala sa iyo sa pagsisisi ay ang kabutihan ng Panginoon. At anong sabi dito sa banal na kasulatan? The riches of the kindness, of the restraint, of the patience ng Diyos. Sukatin mo, kapatid. Kung hindi mahaba ang pasensya, pagtitiis at mayaman sa kabutihan ng Diyos, saan ka na kaya ngayon sa mga sandaling ito? Kung hindi mahaba ang pagtitiis ng Diyos sa buhay ko, kano ako'y backslider, kung hindi mayaman ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko nung akong backslider, kung hindi mayaman ang pagtiyatsaga, restraint, and patience ng Diyos sa buhay ko nung ako'y backslider, nung minsan akong nasaksak, subalit salamat sa Panginoon, ako'y iningatan ng Panginoon. Minsan na-disgrasya dahil sa pagmumotor, ngunit buhay at nandito pa rin sa inyong harapan. Ano yun? Kayamanan ng kabutihan, ng pagtitiis, ng pagtitsaga ng Panginoon. Natapos ba yan, kapatid? Naubos ba yan? Hindi. It's unmeasurable. It's inexhaustible, mga kapatid. Hindi mo maubos-ubos ang kabutihan. Gaano man tayo kapasaway, hindi mo maubos-ubos. Hindi mo ma-shorten ang Diyos sa kanyang pagtitiis. Hindi mo ma-shorten ang pagtatyaga ng Diyos. Oh, sabi pa ng banal na kasulatan, the long suffering of God. Sukatin mo. At kung masukat mo, siguro wala ka na rito. At dahil hindi ma-shorten, hindi matapos-tapos at hindi maubos ang kindness ng Diyos. Gaano kabuti ang Diyos sa inyong mga buhay, kapatid? Kung mabuti ang Diyos, mayaman ang Diyos sa kanyang pagtitiis at kabutihan at pagtiyatsaga, mamaya sa ating pagsamba, tayong lahat ay sasamba. Amen? I-withhold lang konti natin ang ating pag-adore, ang ating doxologies at ating pagsasamba. Mamaya, kapatid, habang tinitrace natin, ating huhukayin ang mga mayamang qualities ng ating Panginoon. Gaano kayaman sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay? Nakalampas ka sa karamdaman. Nakalampas ka sa mga sakuna. Between life and death. Nakalampas ka sa lahat ng circumstances. Sa ating up and down, sa ating on and off sa pananampalataya. Sa ating malamig, mainit, malamig na paglilingkod sa Panginoon. Hindi nagbago ang kayamanan ng Diyos sa kanyang pagtitiis at pagtatyaga. Kung muli mong hukayin, muli mong tatawagan ng Diyos, muli mong i-invoke ang kanyang kabutihan, muli mong i-invoke ang kanyang pagtitiis, kahit hindi mo pa i-invoke, ma-realize mo na lang na purihin ang Panginoon sa kanyang long suffering, sa kanyang patience, at sa kanyang restraint, ang sabi ng version ng NASB. Restraint, yung pagpipigil ng Diyos. Then there is the riches of His mercy and grace. Mayaman ba ang Diyos sa kanyang habag at awa? Habag at biyaya? Ephesians 2:1-7. 1-7. Let's take time to read the Word of God. And you who were dead in your offenses and sins. Hindi ka lang pobre dahil wala kang Diyos sa buhay. Hindi patay dahil sa ating mga offenses at mga kasalanan. In which you previously walked according to the course of this world. Salamat sa salitang previously. Amen? Yung buhay na yon ay previously na yon. According to the course, sa sanlibutan ito, according to the prince of the power of the air, the spirit that is now working in the sons of disobedience. Salamat at pinalaya tayo ng Diyos. Among them, we too all previously lived. Salamat ulit sa word na previously lived in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature, sa kalikasan ay mga anak ng kagalitan at pagkagalit, pagkapuot ng Diyos, just as the rest, meaning the rest of the world. Verse 4, naalala niyo ang exhortation ni Pastor Eli? But God, dito na naman ulit. Tayo, mayaman tayo noon sa previous na buhay. Gaano tayo kayaman? Mayaman. Mayaman sa bisyo, mayaman sa lust of the flesh, mayaman sa pagiging masuwayin, mayaman sa mga desires ng laman at isipan, at ang nakaredy ay puot lamang ng Diyos as the rest of the world. Mayaman. Pero pagdating ng verse 4, a great turnaround. Maliit at simpleng word, but.
Don't forget the buts in the Bible, mga kapatid. But God, na may habag, hindi lang habag, but God being rich in mercy, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, nalaman na natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon dinagdag ni Apostol Pablo, ang Diyos ay mayaman sa kanyang awa. Even when we were dead in our sins or wrongdoings, binuhay tayong kasama ni Kristo, and by grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places, so that in the ages to come. Mga kapatid, hindi lamang natin dito makikita, hindi lamang natin dito pupurihin ang boundless riches ng biyaya at awa ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil ang verse 7 sabi pa, so that in the ages to come, sa mga darating na mga panahon, maipakita niya dito, hindi natin masukat. Dito mga kapatid, hindi lubos natin maisip, hindi natin ma-measure, pero sa darating na araw, ipakita ng Diyos, He might show the boundless riches of His grace. Sukautin mo ang boundless. Boundless na kayamanan ng kanyang biyaya. Sabi ng awit, amazing grace will always be my song of praise. Amazing grace, how sweet the sound. Dahil ako'y wretched, dead, ngunit ako'y binuhay at inayos. Binuhay, pinopo na kasama ni Kristo sa makalangit na dako. Riches of His grace, pero boundless. Rich in His mercy, pero measureless. Ganyan ang habag, ganyan ang awa, ganyan ang biyaya ng Diyos sa atin, mga kapatid. Sukatin mo. Hindi natin masukat. Amen? Hindi natin masukat. Malalim ang kayamanan ng kanyang biyaya at habag sa ating mga buhay. Tingnan mo na lang kung ano ka na ngayon, mga kapatid, dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Tingnan mo na lang. Maaaring awitin natin ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Pero ang awitin natin at try nating sukatin ang kanyang biyaya kailanman sa buhay na ito. Kaya sabi ni Apostol Pablo, in the ages to come, kahit sa glory, kahit sa kaluwalhatian, kung maaaring magtanong pa tayo sa Panginoon, bakit gano'n na lang ang iyong habag at biyaya sa aking buhay? Bakit ba ako ang pinili mo? Kahit ako ay gano'n at ganito. Maaring sa buhay na ito, mga kapatid, in this lifespan, hindi natin kayang sukatin ang kayamanan ng kanyang biyaya at habag. Pero in the ages to come, antayin na lang natin, Panginoon. Maaring hindi man din i-explain lahat dahil God will always remain the infinite. God's grace will always remain boundless. Pero kung hindi natin maintindihan ngayon ang karanasan natin sa boundless, walang sukat na biyaya ng Diyos sa ating mga buhay, pero in the age to come, maaaring madagdagan. Bakit, Panginoon? Bakit? Ang isang katulad ko na talamak, palasak sa buhay ng makasalanan at mundo ay iyong pinili. I can only say thanks be to God, glory to God, sa boundless riches ng kanyang biyaya at kayamanan ng kanyang habag sa aking buhay, mga kapatid. Amen po ba? Kung wala ang kayamanan na yan, kung hindi natin nagiging karanasan sa ating mga buhay, ang boundless riches ng kanyang biyaya, then wala rin talaga tayo dito, mga kapatid. Kahit sa 7 to 8 ng Ephesians 1, in Him, we have redemption through His blood. Gaano ka-boundless, gaano kayaman ang Diyos sa kanyang biyaya. Ilan lang ang ating babanggitin to save time. Verse 7, in Him, kay Kristo, we have redemption through His blood. Katubusan sa pamagitan ng dugo ni Kristo, the forgiveness of our wrongdoings. Again, kapatawaran sa ating mga kasalanan. Paano niya ito ginawa? Paano niya ito pinaranas? Paano niya ito inimpressed sa ating mga buhay? Paano niya pinaranas sa ating mga buhay? Paano niya pinarating? Ang redemption, ang katubusan, ang redeeming grace ng Panginoon, ang forgiving grace, ang justifying grace, ang saving grace, according to the riches of His grace which He lavished
Unasan nyo, alam mo ba yung lavish mga kapatid? Binuhos ng binuhos ng binuhos. Hindi tumigil ang biyaya ng Diyos nung ika'y niligtas. Hindi tumigil ang biyaya ng Diyos sa saving grace. Hindi tumigil ang Diyos sa redeeming grace, ang forgiving grace. Kahit sa transforming grace. Biyaya, biyaya, biyaya at biyaya ng Diyos ang ating karanasan sa araw-araw. Can we say amen to that mga kapatid? Sa redemption, sa forgiveness, sa justification, sa pag-transform sa ating mga buhay, those are the riches of God's grace which He lavished. Sarap ng salitang lavished, mga kapatid. Hindi yan tawag tingi-tingi. Tapos na kitang niligtas, bahala ka na sa buhay mo. Kung magtagal ka, mabuti. Kung hindi naman, edi wow. Sorry is the term. Pero hindi gano'n ang Diyos. From start to finish, lavish. He was lavishing, He is lavishing, and He will be lavishing the riches of His grace sa ating mga buhay. Kaya ang biyaya ng Diyos sa ating mga awit ay hindi kailanman nakakasawang awitin. Dahil sa biyaya ng Diyos, niligtas ka, sa biyaya ng Diyos, tinubos ka. Ngayon, no, sa panahon ng pinapaging banal tayo, sa panahon ng transformation natin, ano ang gamit ng Diyos? Ano ang ibinuhos ng Diyos? Ano ang inilavish ng Diyos sa atin? Ang kayamanan pa rin ng Kanyang biyaya. Panginoon, hindi ko kaya. Panginoon, parang gusto kong bumayad pero hindi ko magawa. Pero there is the transforming grace ng Diyos. Grace upon grace upon grace upon grace. Ikanyang binuhos sa ating mga buhay. Yan ang kayamanan na mabiyaya ng Diyos. Lagpasan ko iba. The riches of God's steadfast love, faithfulness, righteousness, judgments. Sa isang awit sa Psalms 36:5. Your steadfast love. Ito yung isang awit ni Don Moen. Your steadfast love extends to the heavens. The heavens na naman dito mga kapatid, hindi yung nakikita nating skies. Shemahayim. Of course, the heavens, the sky, and then the spiritual dimension, and then the heavens, the throne of God. Pero ang steadfast love ng Diyos extends even beyond the skies. Itong kalangitang nakikita natin. Because ang steadfast love ng Diyos ay isang quality ng Diyos. The steadfast love, sabi pa ng isang awit, never ceases. Amen? Sa Lamentations, give thanks to the Lord, for His steadfast love endures. Ang ating mga pasasalamat dahil ang loyal love, ang covenant love, ang steadfast love ng Diyos ay hindi nagmamaliw, extends to the heavens. Kasama niyan ay ang faithfulness ng Diyos reaches to the skies. Ang sabi pa ng isang awit na laging naawit natin, great is His faithfulness. Tanong ko mga kapatid, kahit sa araw na ito or kahapon before Sunday, sino ang nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw? Well, salamat. Sino nang karanas before ang Sunday ng katapatan ng Diyos na dakila? Sumigaw ng amen. O kung hindi man, then I believe today, tomorrow, maaaring magiging karanasan natin ang katapatan ng Diyos. Dakilang katapatan ng Diyos reaches to the skies. Sukatin mo! Hindi mo masukat, kapatid. Steadfast love extends to the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Your judgments, nandito ito sa ating teksto kanina. Kanina, ang judgments ng Diyos are unsearchable. Dito, ang judgment ng Diyos is like a great deep. The same word, counterpart sa Greek. Ang kalaliman, at dahil ito'y qualities ng Diyos. Ewan ko kung sa ating lifespan, kahit sa kaluwalhatian, ay masusukat at masusukat natin ang kalaliman ng executive decisions ng Diyos. That's what it means by judgments. Hindi lang yung judgments na mga paghatol ng Diyos dahil sa kasalanan, the judgments of the flood. Of course, kasali yan sa sense ng word na judgment.
Importante dito sa isang sense ng judgments ay ang kanyang decisions. Tinatawag the executive decisions ng Diyos. Pwede nating i-connect ulit doon sa kanyang pag-iisip. Sino bang nagsuggest ng Diyos to decide para ikaw ay magiging anak na babae at lalaki pagdating ng panahon? Wala. That was His executive decision. Sa ating panahon, that was His presidential proclamation. That was His executive order. Yun ang judgments ng Diyos. Are like the great deep. Kung i-connect mo yan sa election at predestination, mamangha ka na lang, mapatid. At di mo lubos, masukat yan. Steadfast love, faithfulness, righteousness. It's like the majestic mountains, sabi na the mountains of God. Sukatin mo ang katwiran ng Diyos. Hindi lang dapat natin inaawit, the steadfast love of the Lord never ceases. The steadfast love of the Lord extends to the heavens. Hindi lang natin inaawit ang faithfulness ng Diyos, dakila, well. Kahit naman hindi nagiging karanasan mo ang katapatan ng Diyos na dakila. Kung aawitan na natin ang dakilang katapatan, well, maaring hindi fresh na karanasan. Pero sa mga nagdaang panahon ng iyong paglilingkod sa Panginoon, marami kang mabalik-tanaw na karanasan ng katapatan ng Diyos. Amen? Kaya masarap pa rin awitan ng dakilang katapatan. Ngayon sa katwiran ng Diyos, like majestic mountains, tingnan natin ang katwiran ng Diyos sa cross ng Kalbaryo ni Kristo. Hindi ka ba mamangha, kapatid, na ikaw na makasalanan at dahil sa justification ng Diyos, ano ang justification? Declaring us not guilty. Declaring us righteous sa harapan ng Diyos. Sa justification pa lang, kamangha-mangha na. That's why sa panahon ni Luther, sa Sardisian Church Age, ito ang main theme at main message ng Sardisian Church Age. The justification. Naalala natin sa noong Sunday na ang kabanalan ng Diyos ay kagaya ng isang kasuotan, the beauty of holiness, the attire, the holiness as attire, as kasuotan. Na-appreciate natin paano yan in-infuse ng Diyos sa ating mga buhay. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos, sa panahong ikay sumampalataya, tumanggap sa Panginoon, ang natanggap natin positionally ang kabanalan ng Diyos. And that's why, yun ay isang kasuotan din. Ang beauty ng kabanalan ng Diyos ay parang kasuotan ng Diyos na kanyang isinaklot, ibinihis sa atin. Ganon din ang righteousness. Remember the robe of righteousness. Ano ba ang robe of righteousness? Ang pagbihis ng Diyos ng kanyang sariling kabanalan or ang perfect na righteousness ni Kristo sa atin, ibinihis sa atin, ibinilang sa atin. Diyan pa lang mga kapatid, ang maisip mo na ikaw ay condemned sinner, condemned, guilty, worthy of death. Pero dahil sa cross ng Calvary, ang katwiran ng Diyos ay napasa atin. Yan ang divine exchange na tinatawag. Ang ating maruming kasuotan ng kasalanan, ay inalis ng Diyos at ang ibinihis sa atin ay ang robe of righteousness, ang baluti ng katwiran. At kaninong katwiran yon? Hindi iyo. Katwiran ng Diyos. Katwiran, perfect righteousness ng Panginoong Kristo Jesus. Yan ang ating katwiran na idinamit ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amazing. Amen. The righteousness of God, the steadfast love, faithfulness, and the judgments of God are simply amazing, brothers and sisters. How precious is your mercy. Naulit-ulit dito, and the sons of mankind take refuge in the shadow of your wings. They drink their fill of the abundance of your house, and you allow them to drink from the river of delights. For the fountain of life is with you. In your light we see light. Nababanggit dito ang provisions ng Panginoon. Nababanggit sa verse 9 ang fountain of life. Napakasayang naman mga kapatid na ipagpalit natin ang buhay na nasa ating Panginoon Kristo Jesus lamang, because in the Word is life. In Him is life. Sa Diyos lamang ang buhay, at ang buhay na yan ay buhay na walang hanggan. Siya lamang ang fountain of life, and yet, sometimes parang ang buhay para sa atin ay kung anong meron tayo sa mundo. What shall it profit a man if he shall gain the whole world? Pero mawawala rin, ma-forfeit din ang kanyang buhay. Dahil ipinagpalit natin ang fountain of life. Salamat mga kapatid na sa ating Panginoong Kristo Jesus, sukatin mo ang fountain of life is ever flowing.
Ang buhay ng Panginoon ay patuloy at patuloy na dumadaloy kagaya ng tubig. That's the essence of fountain. And verse 9, "And for the fountain of life is with you. In foolishness na lamang natalikuran mo ang bukal ng buhay na walang iba kundi ating Panginoon," mga kapatid. So sukatin mo ang faithfulness ng Panginoon. We can only say, dakila. Gaano kadakila? Super dakila. Dahil wala talaga tayong pang-quantify sa kadakilaan ng katapatan ng Diyos, mga kapatid. Sa kadakilaan ng kanyang steadfast love, kanyang katwiran, kanyang pagkahatulan, kanyang buhay na ating karanasan. How about God's truthfulness? Basahin natin ang Hebrews 6:13-18. Pagiging totoo. Narinig na natin sa isang pagpapakilala ng Panginoong Kristo sa Book of Revelation, He is the faithful and true. Tingnan natin ang truthfulness ng Diyos. Verse 13 ng Hebrews 6, "For when God made a promise to Abraham," ang Diyos ay Diyos ng mga pangako. Amen. Ang Diyos ay Diyos na nagbitiw ng maraming pangako. Nasa salita niya ang mga pangako ng ating Diyos. And then, sabi ng verse nating mababasa ngayon, "For when God made a promise to Abraham," napakaganda. I like this word, "since He could swear an oath by no one greater." Ang Diyos nangangako. Pero hindi sapat na mangako lang ang Diyos. Kanyang pinapanumpaan. At dahil sabi ng banal na kasulatan, he could swear an oath by no one greater. Meron pa bang dakila sa Diyos? Of course, no one. Sabi ng awit, no one is like Him. Wala nang Diyos liban sa ating Diyos. Sa kanyang pangako na may kasamang panunumpa, at dahil wala nang mas dakila tigit pa sa Diyos, He swore by Himself. Can we say amen? Ang mga pangako ng Diyos na may kasamang panunumpa ay kanyang pinanunumpaan sa kanyang sarili. Dahil wala nang ibang mahigit pa sa kanya. Kaya ang kanyang oath ay oath towards Himself. Ibig sabihin, kung mag-fail ang Diyos, then mag-fail ang kanyang mga pangako. But God never fails. Amen? God never fails sa kanyang mga promise. Ang sabi sa verse 14, "Indeed, I will greatly bless you, and I will greatly multiply you." Pag nangako ang Diyos sa iyo, kapatid, kasama sa pangako ay ang kanyang panunumpa. At ang Diyos will never fail, and that's why ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga pangako ng Diyos ay only yes and amen in Christ Jesus. Can we say amen, mga kapatid? Hindi lang binigkas yan kay Abraham, tandaan nyo. We are the descendants, we are the offspring of Abraham by faith. Right? Narinig na natin yan sa pangaral. Kaya para rin sa atin ang lahat ng mga pangako ng Diyos. At ang mga pangako ng Diyos ay kanyang sinumpaan. At ang kanyang sinumpaan ay kanyang sarili. God never fails. And that's why ang kanyang mga pangako kailanman ay hindi mag-fail, mga kapatid. And so having patiently waited, He obtained the promise. Ganun lang ang magandang requirement sa atin. Patiently waited. Yun ang ating amang si Abraham. And then may illustration si Apostol Pablo sa verse 16, "For people swear an oath by one greater than themselves, and with them an oath serving as confirmation as an end of every dispute." So wala nang lalis, wala nang argument. Wala nang makapag-argue sa mga pangako ng Diyos. Dahil tinuldo ka na ng Diyos ang kanyang mga pangako. Lahat ng mga pangako ng Diyos are yes and amen. Dahil gaano ka-trustworthy, gaano ka-truthful ang mga pangako ng Diyos. Kanyang ipinangako na may kasamang panunumpa. At ang kanyang panunumpa is against sa kanyang sarili. Swore by Himself. Into verse 18, "So that by the two unchangeable things," yun ay ang pangako at sumpa, promise and oath, in which it is impossible for God to lie. Amen. We who have taken refuge sa Kanya, na tayo na sa Kanya nanganganlong, I would have strong encouragement
to hold firmly to the hope set before us. Bakit ka nawala ng pag-asa? Bakit ka bibitaw sa pag-asang nakahanda na sa harapan natin, mga kapatid? No, instead, we should have strong encouragement dahil ang Diyos na nangako at ang Diyos na numpa, impossible para sa Kanya, imposible para sa Kanya na magsinungaling dahil ang Diyos kailanman na hindi magsisinungaling. Oh, hallelujah. Ang sikreto, wait patiently. Pangalawa, dapat natambakan ka sa mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. In every circumstances, may pangako ang Diyos sa atin. At ang mga pangako niya yan, walang ibang backup, kundi ang kanyang katapatan, kanyang pagiging truthful, kanyang pagiging faithful, kanyang sumpa at pangako, mga kapatid. That's why ang encouragement ng banal na kasulatan, hold firmly to the hope set before us. Maaring for the whole week, somebody ay nawala ng pag-asa. Somebody ay punong-puno na sa kanyang mga karanasan. But mga kapatid, mayroon tayong Diyos na pinaglilingkuran, hindi kailanman marunong magsinungaling. Back up ng kanyang mga pangako ay walang iba kundi ang kanyang sarili. And God never fails dahil God never changes. Hallelujah. Bibilisan ko na lamang, mga kapatid. Medyo I feel tired. The riches of His glory. Ating daanan lang to, then probably I will stop. Kayamanan ng kanyang truthfulness ay hindi mo kailanman matutumbasan at masusukat. Gaano katotoo ang Diyos? Walang pangsukat sa pagiging truthful ng Diyos. Dahil ang kanyang pagiging truthful, kanyang sarili ang guarantee. Wala siyang ibang garantor, kundi ang kanyang sariling being. If God fails, then everything fails. Pero since God will never fail, kanyang mga salita never fails. Ang kanyang mga pangako never fails. How about ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian? Ephesians 3:14-19. Mayaman ba ang ating Diyos, mga kapatid? Hindi natin ma-exhaust ang kanyang qualities. In fact, may mga nilalagpasan ako. Pero tingnan natin, daanan natin ang riches of His glory. Kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. May isang panalangin, may panalangin si Apostol Pablo sa Ephesians 3, starting verse 14. For this reason, sa kadahilan ng sinabi niya sa verse 12 and verse 13 ng the same chapter. And that's why nagsimula siya sa verse 14 ng ganitong parirala phrase. For this reason, I bend my knees before the Father. This is His personal prayer. From whom every family in heaven and on earth derives its name. Mga panalangin ni Apostol Pablo that God would give or grant you according to the riches of His glory. Ito ang phrase, ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. To be strengthened with power, mapapalakas sa pamamagitan ng kapangyarihan through His Spirit in the inner man. Pangalawa, so that Christ may dwell in your hearts through faith, being rooted and grounded in love, so that we may able to comprehend with all the saints what is the width, the length, and the height, and depth of the love of Christ. Dinugtong na natin agad because verse 19 ay ganun din naman ang kasunod. And to know, so to comprehend, and to know the love of Christ, which surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Isang panalangin ni Apostol Pablo at sa panalangin na ito ay wala ka man lang makikitang panalangin about sa health, about sa job, about sa home, about sa trabaho. Hindi mo mabasa dito ang about sa mga bagay na yan, mga temporal at material things. Ang laman ng panalangin ni Apostol Pablo sa Ephesian Church ay nawa palakasin sila ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang Espiritu sa ating pagkataong loob.
And then, si Kristo ay mananahan sa ating mga puso sa mamagitan ng pananampalataya. And then, we may be able to comprehend, maunawaan natin with all the saints, lahat ng measurement, kung kaya man natin, the width, the length, the height, and the depth, at malaman, makilala natin ang pag-ibig ni Kristo which surpasses knowledge. At ang bottom line yan, ang katapos-tapusan yan ay mapupuno tayo ng fullness of God. Sa panalangin ito, wala tayong mababasang it's about health. Sometimes, minsan, sa mga mananampalataya, sa inyong mga magulang, sa inyong mga ama sa tahanan, napakainam na unang panalangin natin ay mga bagay na spiritual. Ang lahat ng bagay na ito ay hindi temporal at material. Ang kalakasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu sa inner man. Si Kristo ay mananahan sa ating mga puso. Ito ay mga pananalangin spiritual para sa Ephesian Church Age. Ang bottom line na resulta na ang Ephesian Church Age or tayo ay mapuno, mapuspos ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ang kapuspusan ng Diyos ay hindi ito kagaya ng kapuspusan ng Panginoong Kristo Jesus bilang Diyos na nahayag sa laman. Ang tinutukoy na dito na fullness of God ay ang kapangyarihan or kalakasan sa pamamagitan ng kapangyarihan, ang pananahan ni Kristo sa ating mga puso at ang maunawaan natin ang pag-ibig ni Kristo which surpasses knowledge. Pero paano daw ang mga dalangin ito ni Apostol Pablo para sa Ephesian Church Age? Paano daw tutugunin ito ng Diyos? Ang mga spiritual object na idinalangin ni Apostol Pablo para sa mga taga-Efesos, paano daw sasagot ang Diyos? Saan huhugot ng sagot ang Diyos? Saan huhugot? Sabi nga ni Apostol Pablo, God would grant you. Ang sagot ay nandito sa kasunod na talata, according to the riches of His glory. Well, inisip natin, mamaya may daanan tayong verse. Hindi ba kasama ang material things dito na kapag tumugon ng Diyos, ay ayon ito, doon ito hinuhugot sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Ano kayang ibig sabihin ng kayamanan ng kaluwalhatian? When God gives or grant the answers to the prayer, ang kanyang sagot ay lumalabas, dumadaloy mula sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Dalawang pwedeng ibig sabihin nito mga kapatid. Una, ang pagmumula ng sagot ng Diyos sa mga dalangin. Of course, wag rin natin namang sabihin, hindi ba pwedeng manalangin ng material things, gaya ng health, gaya ng job, gaya ng security, gaya ng home, gaya ng finances, gaya ng success. Well, tingnan natin, i-reserve muna natin yan. Dahil ang laman ni Apostol Pablo ay hindi mga bagay na ganun. Very, very, tandaan natin mga kapatid, kagaya ng inyong naipatuto minsan, na wala akong ibang wish sa aking pamilya, sa aking anak, sa aking mga mahal sa buhay. Kundi sila'y magiging mga anak ng Diyos, sila'y magiging mananampalataya. Those are higher na prayers para sa isang tao. Si Apostol Pablo, ang kanyang mga panalangin, kahit sa chapter 1, the same book, Ephesus, ay hindi rin mga material things. And then, ang kagandahan, dahil sa mga panalangin kagaya nito, na si Kristo ay manahan sa ating mga puso, na tayo ay palakasin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating mga pagkataong loob, at maunawaan natin ang pag-ibig ni Kristo, which surpasses knowledge, saan huhugot ng Diyos ng kanyang kasagutan? Out of the riches of His glory. So, ibig sabihin na nakahandang sagot sa mga ganitong panalangin, una, pwedeng ang ibig sabihin niyan, ang infinite resources na paghugutan ng Diyos para sa sagot ng bawat panalangin na kagaya nito. Kagaya nito Hindi mo na tayo nananalangin ng Panginoon. Ako na lang ang walang car. Ako na lang ang walang car. Pwede mo ba ako nang bigyan ng car? Tanong, pwede bang humugot ang Diyos ng katugunan sa panalangin ganyan mula sa riches ng kanyang kaluwalhatian? Let's find out. Pero as I said, kung babasahin mo ang prayer ng Apostol Pablo, wala muna mga ganong temporal things. And yet, out according to the riches of His glory, God will grant you. Anong ating mga dalangin? Salamat sa inyong mga panalangin. Noong ako'y siguro na hospital at
Hindi lang kalakasan. Sana ang inyong itinaas sa Panginoon. Sana may nanalangin man lang Panginoon. Buhayin mo pa si Brother Raul para makapaglingkod pa. Dahil mas higher yon na panalangin. Ang kalakasan strengthened with power in the inner man. Kung idalangin mo yung kapatid na nanghihina, Panginoon, sana mabigyan ko man lang siya ng pamasahe para naman hindi manghina at sumambayan. Mga kapatid, bago yun. Idalangin mo, Panginoon, give us the strength through the power of the Spirit in our inner man. Dahil mula doon, ang katugunan ng Diyos out of the riches of His glory. Ibig sabihin unang sense niyan, ang infinite source ng Diyos sa kanyang katugunan ay walang iba kundi ang kanyang kaluwalhatian. Ano ba ang kaluwalhatian ng Diyos? Ang kanyang pagiging bigatin. Gaano kabigatin ng ating Diyos? Sukatin mo. Hindi mo masukat sa milyon ang pagiging bigatin ng ating Diyos. Ang ibig sabihin ng glory in the Bible is the sum total of His attributes. Ibig sabihin, gamitin at gamitin ng Diyos ang lahat ng kanyang attributes just to answer your prayer. Lalo na, wag mo na yung mga car at mga bahay. Kung idinadalangin mo ang gawain, ang lingkod ng Diyos, ang yung kapatid na nakita mong naglalamlam sa pagpupurit pangsamba Panginoon, kailangan namin ang kalakasan sa aming pagkataong loob. Pag humugot ng Diyos at nagpadala ng Diyos ng katugunan, walang ibang pinaghugutan yan, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos. Bigatin ng ating Diyos, hindi mo na lang alam. Hallelujah, ang hindi mo nabanggit sa panalangin ay ibinigay nga. Dahil God's infinite resources is the glory of God. Pangalawang sense, pwede ring the riches of His glory ay tumutukoy walang iba kundi mismo ang kaluwalhatian. Ang kayamanan ay walang iba kundi ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung payayamanin man tayo, tingnan mo ang strength through the power of the Holy Spirit. Walang ibang paghugutan niya ng Diyos kundi sa kanyang sarili din. Saan ba magmumula ang dunamis ng Diyos? It is sa Diyos. Sa omnipotence ng Diyos. Saan ba magmumula ang wisdom to comprehend the love of Christ? Mula rin sa Diyos. Hindi natin kayang intindihin, unawain ang pag-ibig ni Kristo. Sabi nga, it surpasses knowledge. Ang kaya mong ibigin ang Diyos, sabi ng Diyos, dahil una na tayong inibig ng Diyos. Kaya mong ibigin ang iyong kapwa in word and in deed, hindi lang sa salita kundi sa gawa, dahil karanasan na natin ang pag-ibig ng Diyos. Saan ba nanggaling ang mga katugunan yan? Sa kaluwalhatian ng Diyos. I-measure mo ang kaluwalhatian ng Diyos. No. God is so bigatin. The word doxa and kavod meaning weights. At yun nga yung term natin, yung colloquial term natin na bigatin naman. Bigatin ba ang ating Ama? Super bigatin. Wala tayong milyones sa sanlibutan, pero mas mayaman pa ang mga anak ng Diyos kay Jeff Bezos. Alam niyo ba ang Jeff Bezos, yung amo namin ni Brother Anson, the owner of Amazon? Mas mayaman pa tayo mga anak ng Diyos kaysa mga mayayaman sa lupa. Bakit? Ang mga katugunan ng ating mga dalangin hiningi natin sa ating Diyos ay nagmumula sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian. Glory to God. And that's why, nanghihina ka, kalakasan kailangan mo. Saan hugot ng Diyos? Hindi sa kung saan-saan. From His very self. Pag i-unleash ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, kalakasan, pag i-unleash ng Diyos ang kanyang joy unspeakable and full of glory. Pag i-unleash ng Diyos, tugon ang iyong dalangin, ay kapayapaan ang sabi ng banal na kasulatan, it passes all our understanding. Ganyan huhugot ang Diyos ng katugunan sa mga dalangin natin, especially spiritual things. Dahil nagmumula mismo yon sa kanyang sarili. Hindi kahit saan-saan. Hallelujah. The glory of God is the very source ng Diyos sa pagtugon. Kaya sabi ng Apostol Pablo, that God would grant you, meaning give you the answers to our prayers according. Maubos mo ba? Maubusan ba natin ng Diyos?
Oh, hallelujah. Amen. Hindi natin maubusan ng Diyos. Ngayon, yung sinabi ko kanina, how about pwede humingi ng bahay, lupa? Nang sabi sa Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs. Ang context dyan ay finances. O bakit baka natakot ka? Hindi na lang ako humingi, brother, ng ano. No, verse 4:19, that ang context niya na hindi spiritual. Kung basahin mo ang 4, hindi spiritual, yun ay tulong finances ng churches ng Macedonia at I think Philippi kay Apostol Pablo. At ang ganti ni Apostol Pablo sa kanilang generosity, my God shall supply all your needs. Ang context, finances. Yes, finances. Huwag kayong matakot na humingi sa Diyos ng finances. Huwag kayong matakot na tumulong sa gawain. Huwag niyong i-withhold ang inyong tithes, pledges, and offerings. Dahil sabi ni Apostol Pablo, kung hindi yan, may balik ng inyong pastor, ng inyong manggagawa. God will supply, will give it back to you. Saan galing? According to His riches in glory again. O kahit finances, saan hugot ang Diyos? Mula pa rin sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Oh, hallelujah. I am rich. Mayaman pa tayo, Brother Anson, sa may-ari ng Amazon. Kay Bill Gates. Si Bill Gates ay pauper compared sa mga anak ng Diyos. Alam niyo yung pauper? Very poor. Bahala na sila kung kaya nilang i-quantify kanilang bilyones. Pero sa atin, ang source at pinaghugutan ng provision ng Diyos. God will see to it na mula mismo sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, kahit finances, God will supply. Oh, yan. Mula doon sa spiritual things na ating dalangin. At ngayon, kung ikay manalangin, kahit hindi ka manalangin, huwag mo lang kaligtaan ang gawain ng Panginoon. Huwag mo lang kalimutan na ang tithes ay para sa Diyos. Ang pledge mo ay para sa gawain. Bahala na ang Diyos sa verse 19 ng Philippians 4. Yan lang ang nasambit ni Apostol Pablo. Hindi niya kayang gantihan ang Macedonian church sa kanilang generosity. Hindi ko kayang gantihan. Magbigay kayo sa akin ng anumang finances. Hindi ko yan maibabalik. Ang aking dalangin, Panginoon, mula sa kayamanan ng iyong kaluwalhatian, wala ako noon. Sabi ni Apostol Pedro, silver and gold, wala ako. Pero ang sinong meron ako, ang Panginoong Kristo Jesus is more than silver and gold. Him I will give you. Glory to God. At pag humugot ang Diyos mula sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, hindi lang spiritual healing, kundi kahit physical healing, material at financial, ay kayang ibigay ng Diyos. Gaano kayaman ang Diyos? You can never quantify the riches of God's glory. Ganyan kabigatin ang ating Ama, mga kapatid. We should be proud so much sa ating Ama na nasa langit. Meron pa akong naalala kaninang madaling araw about God's generosity, pero hindi, nireserve ko na lang siguro susunod na pag-aaral. Pero ang generosity ng Diyos, sukatin mo. Pagsimula ko pa lang kanina sa pag-aaral para isama dito, wag na, Panginoon. Uubos na to ng oras. Dahil sa generosity pa lang ng Diyos, hindi mo kailan matumbasan at ma-describe. Glory to God. Hallelujah. And then, the riches, the depth of the riches of what God can do or what He does. Isang verse na lang ang gusto kong iiwan sa inyo, mga kapatid. So, save time. Ilan lang sa mga qualities ng Diyos na ating hinukay at isang sagot lang ang ating sagot. Lord, we can never measure the depth of His essence, the depth of His qualities and attributes. How about what God does, what God did, and what God is able to do? God is omnipotent. Tandaan natin bilang creator, God has created all things out of nothing. Ganyan ka-omnipotent ang ating Diyos. Ganyan ang ating creator. Mula sa wala, walang raw material, and that out of nothing, ex nihilo, He created all things. Sukatin mo ang omnipotence ng Diyos.
O bakit parang tila baga ang ating Diyos ay parang walang kapangyarihan? Kailan nawala ang omnipotence ng Diyos, ang kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat? No. Hindi yun nagbabago. And God is a maker. Sa kanyang pagiging maker, meron ng mga raw materials. Diba? Yan ang difference ng creator at maker. The asa and the bara. The asa means God creating out of nothing. While the bara, I think, is God the maker using the raw materials na kanya nang create sa pamamagitan ng the power of His Word or the creative power. He can also make some things. Ganyan ang ating Diyos, creator and maker. Kaya niyang i-dispose lahat ng raw materials just para sa ating lahat, para sa kanyang mga anak. Hindi na siya, I think God stops creating already, mga kapatid. Ang nandito na lang sa sanlibutan, sa mundo. Sabi niya, He owns everything. The Psalm 24 verse 1, the earth is of the Lord's and all the fullness thereof. Ang lupa ay sa Diyos at ang lahat ng kapuspusan doon. Dahil siya ang may likha ng lahat ng bagay, siya rin ang may-ari ng lahat ng bagay. Pero ito ang gusto kong iwanan sa inyo, mga kapatid. Ephesians 3:20. Sa kanya, parang panapos na rin ito. It's 11:59. Salamat sa Panginoon. Nakatagal ng 2 hours. Now, to Him, who is, who was? Who is? God is. God is present tense. God is the great I am. He is the creator nung create niya ang heavens and earth. Genesis 1:1 and John 1:1. Pero God is able pa rin to what? Tandaan nyo ito, mga kapatid. Itanim natin sa ating mga puso. Tila baga, nawala ng kapangyarihan ng Diyos sa mga simpleng bagay, simpleng pangailangan. Now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think. Yan lang. Kahit sa ating mga paghingi, kapusin tayo sa mga salita, Lord. Minsan, ang ating mga hiningi ay kapos pala sa inihanda. Minsan, ang katugunan ng Diyos ay hindi match doon sa ating mga hiningi. Naranasan ba natin ang mga bagay na yon, mga kapatid? Panginoon, hindi ko ito hiningi, pero dinagdag mo. Ito lang naman ang hiningi ko, Panginoon, na isa, pero bakit nagiging twins? Because God is able to do far more abundantly beyond all that we ask. O kahit lang inisip mo, nag-isip ka sana ng ano, hindi mo mabigas-bigas. All that we ask or think, paano niya ito sasagutin? According again to the power that works within us. Same power, same omnipotence ay kayang tugunin, gawin ng Diyos. Far more abundantly beyond. Higit pa sa ating mga inisip at hinihingi. Sa lahat na narito, mga kapatid, sinong may mga pangailangan sa umagang ito? Salamat at mahina ang inyong kasagutan. So, I think, parang walang gaanong pangailangan tayo meron sa umagang ito. Pero kung ano man yan, mga kapatid, tandaan natin, beyond and far more abundantly, higit sa lahat ng ating hinihingi or iniisip man lang, kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na yan. Paano niya gawin? Again, according to the same omnipotence. Sukatin mo ang omnipotence ng Diyos. I can never find a word to express it. That's the depth of the riches of what God is able to do. What God did, what God is doing, and what God will do. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang kapangyarihan. Hiniling ko ang bawat isa na magsitayo. As I read this last verse, ang lahat ng yan ay parang mga abstract na qualities ng Diyos. But I believe, tandaan natin na hindi yun basta-basta abstract dahil ang qualities ng Diyos
ay kung ano ang Diyos. The essence, ang love, patungkol sa Diyos ay hindi abstract. Ibig sabihin, hindi yan idea. Whatever God is, that's who He is. Pag-ibig man siya, sa kabanalan, sa katwiran, sa habag at biyaya, sa kindness, sa long suffering, sa patience, sa lahat ng ating pinag-aralan, sa kanyang kaluwalhatian at sa kanyang kapangyarihan. Hindi yun mga idea, mga kapatid.